Dahon ng punong ito? Batid mo ba na ito lamang pala ang kailangan upang makatulong sa iyong pagpapapayat? Gaano nga ba ito ka-epektibo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isang uri ng punong kahoy na pinaniniwalaang maging noong unang panahon ay aprobado at epektibo ng gamit sa pagpapagaling ng maraming karamdaman at sakit sa katawan. At nakamamanghang, napakahusay rin pala nito sa iyong pagpapapayat. Hindi ba't kakaiba ang punong ito? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakita ka na ba ng punong kahoy na ito na kung tawagin nga ay banaba? Isang klase ng munting puno sa pamilya ng Lagerstroemia o crepe myrtle na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na lugar gaya sa India, Malaysia at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ang halos lahat na bahagi nga ng punong ito mula sa ugat, sanga, bunga at dahon ay lubhang kapaki-pakinabang. Nais mo bang malaman kung papaano nga ba ito nakapagpapapayat? Halika at isa-isahin natin ang mga gamit at pakinabang ng punong ito, ang puno ng banaba. Number 1. Control blood sugar level. Naging popular ang dahon ng banaba dahil sa kakaiba nitong kakayahan na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Sapagkat ito ay nagtataglay ng coroxolic acid, elagitannins at gallotannins na siyang nagno-neutralize sa ating dugo. Number 2. Isa itong mabisang antioxidants. Ang dahon ng banaba ay nagtataglay ng antioxidants na pumupuksa nga sa mga free radicals at mga sakit na maaaring dumapo sa ating katawan at nagpapalakas ng ating immune system. Number 3. Makakaiwas ka sa mga sakit sa puso. Ang taba sa ating mga dugo o cholesterol ang siyang sanhi kung bakit nagkakaroon tayo ng mga sakit sa puso na maaari mo pangang ikamatay. Subalit sa tulong ng banaba ay maaari mong mapababa ang mga kolesterol sa iyong dugo at sa huli ay makakaiwas ka nga sa mga posibleng sakit na may kaugnayan sa puso. Number 4. Ayon rin sa ilang pag-aaral ay nakakatulong ito upang mapanatiling masigla ang ating mga kidney o ang ating bato. Number 5. Ang dahon rin ng banaba o ng puno ng banaba ay makakatulong sa iyo upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng sipon. Number 6. Nakapagpapapayat. Opo, hindi nyo na kinakailangan pang magpalaipo o kaya naman ay uminom ng sandamakmak na kapsula para lamang kayo ay pumayat, na maaaring mayroon pangang napakaraming side effects. Sapagkat sa tulong ng dahon ng banaba o ng puno ng banaba ay maaari ka nang pumayat. Ang dahong ito ay mayroong mga anti-obesity effect na dulot ng polyphenols na pumipigil sa mga fat cells upang mamuo at maging ganap na taba. Subalit syempre, mas mainam pa rin na sabayan natin ito ng proper diet at ehersisyo. Paano nga ba gamitin ang dahon ng banaba? Maaari mo itong pakuluan at samahan pa nga ng ilan bang mga herbal na halaman tulad ng ugat ng kugon at inumin ang pinagpakuluan nito na gaya ng isang tsaa. Ang iba naman ay pinoproseso nila ang mga dahon nito at ginagawa ngang kapsula. Subalit isang paalala na bago mo inumin ang pinakuluang mga dahon ng banaba ay siguraduhin mo muna na wala kang iniinom na iba pang mga matatapang na medisina o matatapang na gamot. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito.
Ang buong puno ng saging ay kapaki-pakinabang sa ating mga tao. Mula sa katawan, bunga, dahon at mga bulaklak nito na kilalangan natin bilang puso ng saging. Isang bahagi ng saging na madalas makikitang ginugulay sa mga probinsya at sangkap sa ilang piling ulam kagaya ng kare-kare. Maaari mo rin itong itorta, igisa, iprito at maging ginataan at marami pang iba. Subalit, dahil sa bihira mo lamang itong makita lalo na nga dito sa syudad at hindi mo marahil batid ang mga taglay nitong sustansya, kaya halika at isa-isahin natin dahil maging ang simpleng pagkain mo nga nito ay maaaring makabawas na sa mga problema at stress mong dinadala. Narito ang mga pakinabang at benepisyo sa ating katawan ng pagkain ng puso ng saging. Number 1. Ang puso ng saging ay mayaman sa mga vitamina katulad ng vitamin A, vitamin C, vitamin E, potassium at fiber na napakahusay sa pagpapagaling ng mga sugat sa katawan na dulot nga ng mga infeksyon. Number 2. Nagpapabata rin ito ng balat at nag-aalis ng mga radicals at mga dahilan sa pagkakaroon kadalasan ng cancer. Number 3. Kung kayo naman ay diabetic, mainam na kumain ka nga ng puso ng saging. Dahil mainam ito na nagdaragdag ng mga total hemoglobin level sa ating katawan na mahusay para sa mayroong anemia at saka diabetes. Number 4. At gaya ng sinabi ko kanina, ito ay natural na antidepressant ang bulaklak ng saging na makatutulong upang maalis ang iyong mga isipin, anxiety at nagpapaganda ng inyong pang-araw-araw na mood. Number 5. Kung kayo naman ay bagong ina, ang pagkain mo ng puso ng saging ay makadaragdag sa inyong gatas. Number 6. Mabuti rin para sa maayos na daloy ng panunaw o metabolismo ang pagkain ng puso ng saging dahil sa mga tinataglay nitong soluble at insoluble fiber. Number 7. Ayon nga sa pag-aaral, ito rin ay mainam upang makaiwas sa mga problema sa uterus para sa mga kababaihan. Number 8. At dahil nag-uumapaw nga ito sa mga sustansya at bitamina, mahusay rin ito para sa kalusugan ng ating mga bato o ng kidney. Number 9. At higit sa lahat nga, ang taglay nitong antioxidants ay isang mahusay na immune system booster. Number 10. At ang panghuli ay bilang isang ulam at masarap na pagkain sa hapagkainan. Ikaw, anong putahe o luto ng puso ng saging na ang iyong natikman? Kumakain ka rin ba nito? Maaari mo itong lamasin sa asin o kaya ay sa suka upang maging masarap at ang paklang lasa nito ay mawala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.